As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako ang iyong lingkod, Ner Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan ng Panginoon tayo ay hindi nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos, ang mga yaoy bago tuwing umaga. Muli nating pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan na ipinaranas sa atin sa umagang ito. Tayo po ay maluwalhating nakagising, taglay natin ang buhay na kanyang pinahihiram. Akin pong binabati ang ating mga tagapakinig dyan po sa inyong mga sasakyan, ang mga naglalakbay nating kaibigan sa napakaagang oras na ito. Kayo po ay aming binabati ng isang magandang umaga. Ganun din po ang atin pong mga tagapakinig sa iba't ibang lugar sa kanila pong mga tahanan sa naaabot po ng ating himpilan dito sa Luzon. At gayon din ang ating mga kaibigang nakatunghay naman sa atin pong social media. Kayo po ay aming binabati saan man po kayo naroroong bahagi ng sanlibutan ito. Maraming salamat sa inyo pong pagtangkilik dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM at dito po sa ating palatuntunang Rise and Reflect. Dito po ay nais nating pinasisimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At mula nga po sa aklat ng Ecclesiastes na ating pinasimulang basahin, tutunghayan naman natin ngayon ang talatang 23 mula po sa kabanatang 7. Ang sinasabi ng Biblia ay ganito. Tinest ko ang karunungan sa lahat ng bagay. Sabi ko sa sarili ko, aalamin ko ang mga sagot gamit ang karunungan, pero di ko ito nahanap. Ang layo nito at ang lalim, sinong makakaintindi nito? Nag-decide akong alamin, hanapin at pag-aralan ang karunungan at meaning ng mga bagay. Gusto ko ding malaman kung paano ang kasamaan ay kabubuhan at ang kabubuhan ay kabaliwan. At nalaman kong mas masaklap pa sa kamatayan ang babaeng parang trap, ang puso niya parang patibong at net, at ang kamay niya parang mga kadena.
Nakakatakas sa kanya ang taong pinapasaya ang Diyos, pero ang makasalanan nahuhuli niya. Ito ang nalaman ko, sabi ng teacher. Pinag-connect ko ang mga bagay para malaman ang kabuuan. Paulit-ulit kong sinubukang intindihin, pero di ko nakuha. Nakakita ko ng isang matalino sa 1,000 na lalaki, pero ni isang babae sa lahat ng ito, wala akong nakita. Ito lang ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang mga tao na matuwid, pero sila ang gumagawa ng kung ano-ano nilang pakana. Sino ang gaya ng matalinong tao? At sinong nakakaalam ng meaning ng isang bagay? Ang karunungan ng tao ang nagpapaaliwalas ng mukha niya at nababago ang matapang niyang mukha. Ang orihinal na intention ng Diyos. Kaibigan, naranasan mo na bang magkaroon ng problema at naisip, saan ba talaga ako nagkamali? Yung ang parang isang magandang ideya o plano sa pasimula ay matatapos pala sa masamang pangyayari. Sa buong aklat ng Ecclesiastes, itinuturo ng sumulat ang pinakasimula ng Biblia, ang aklat ng Genesis. Sa pagbabasa ng aklat na ito, maiintindihan natin ang mga kaloob ng Diyos sa tao, kung paano mamuhay in relationship with God and how sin entered the world. Ano ba ang larawan ng buhay na connected sa Diyos? At kung paano pumasok ang kasalanan sa sanlibutan? Sa kasamaang palad, ipinakilala din sa atin ang dakilang equalizer, ang kamatayan. Sa kamatayan, ang sabi ni Solomon ay pantay-pantay. Sa Ecclesiastes Kabanatang 7, mababasa nating muli ang paghahanap ng sumulat ng karunungan. Siya ay determinado na maging matalino, ngunit nang lupaypay ng malaman na ang karunungan ay higit pa sa kanya. Sa talatang 23, nahihirapan siyang unawain, ngunit hindi siya sumusuko sa paghahanap at hindi rin tayo dapat sumuko, kaibigan, sa paghahanap ng karunungan. Sa kabanatang ito, patuloy niyang tinatalakay ang teolohiya ng kasalanan. Sinabi niya na walang sinumang matuwid. Ang kasalanan ay lubusang nakapasok sa bawat puso ng tao. Ang kasamaan, sabi ni Solomon, ay hangal at ang kahangalan ay kabaliwan. His search for righteous men and women ends up empty. Sa kanyang paghahanap ng matuwid na tao ay wala siyang nasumpungan sang-ayon sa talatang 28. At paano naging ganito nga ang mga tao? Paano siya naging masama? Balikan natin ang nangyari sa halamanan ng Eden sa Genesis Kabanatang 3. Pagkatapos nilang kumain sa talatang 7, nalaman nila ni Adan at ni Eva kung ano ang mabuti at ang masama. At napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Talatang 8, pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan, kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Talatang 11, nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin? Sa talatang 12, sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Talatang 13, tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa yon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. Kaibigan, tulad ni na Adan at Eva, sa halamanan, tayo ay mabagal sa pag-amin sa ating pagkakamali o nagawang kasalanan. Naghahanap lagi tayo ng pwedeng masisi. At sa bandang huli, sa pag-uusap na iyon, ay lumalabas na Diyos pa ang may kasalanan.
Ngunit kaagad na pinutol ni Solomon ang pag-iisip na iyan. Tandaan natin, hindi tayo nilikha ng Diyos para gumawa ng masama. Sa talatang 29, ganito ang kanyang sinabi, "Nilalang ng Diyos ang tao na matuwid, ngunit humahanap sila ng maraming pakana." Ang mabuting balita, kaibigan, ay sa Henesis Kabanatang 3, kahit na ang mga tao ang may pananagutan sa kasalanan, ang tao ang may pakana, ang Diyos ay nangako at gumawa ng paraan. Henesis Kabanatang 3, talatang 15. Ikaw, ang sabi ng talata, tinutukoy ng Diyos ang ahas at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Ang babae sa talatang ito ay, ang anak ng babae sa talatang ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Dudurugin niya ang ulo ng ahas at ang dakilang katiyakang ito sa labanang ito ng mabuti at masama, ang mananalo ay ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa paglalabang ito ay dudurugin ng ating Panginoong Hesus ang ulo mismo ni Satanas. Kaibigan, kanino mo nais pumanig? Habang iniisip mo ang assessment ng guro ni Solomon sa kasamaan sa sanlibutan ito, paano ito nagdadala sa iyo upang lumapit sa Panginoong Hesus at angkinin o panampalatayanan o sampalatayanan ang kanyang pagliligtas sa iyo? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang maglagay dyan sa ating comment section. At para naman po sa inyong mga kaibigan na nakikinig sa inyo pong mga radyo, maaari po kayong mag-text sa ating mga numero. Ang ating numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Pakinggan po natin ang isang napakagandang awit na may pamagat na In Your Mercy na inawit ni Lay Valerie de Luna. Pakinggan natin ang awiting ito. In your mercy, you have shown me your salvation.
redemption was complete. What a debt of love you paid. With your death, my soul was saved. In your mercy, tender mercy, shown to me. Maraming salamat, Sister Lay, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inihandog sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Tayo ay lalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaibigan, saan ka man naroroon, maaari kang sumama sa amin sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, sa mga pagpapahayag ng inyong banal na salita, lahat kami ay nakararanas ng kasamaan, bunga ng kasalanan. Nararanasan namin ang kahihiyan at takot, katulad ng pagkatakot at kahihiyan na naranasan ng aming unang magulang na sina Adan at Eva nang sila ay magkasala. Panginoon, alam po naming lahat ang kalungkutan at karanasan ng magkasala. Subalit kami po ay nagkakaroon ng pag-asa sapagkat ipinahayag ninyo ang mabuting balita, ang Ebanghelyo, sa pamamagitan ng inyong anak, ay nagbibigay ng kalayaan sa amin mula sa kasalanan at nagdadala ng pagpapanumbalik. Kaya ipinapakiusap ko po sa iyo, Panginoong Diyos, na tulungan niyo po kami ngayon na manalig at magtiwala ang kinin ang kaligtasang ipinagkakaloob po ng inyong anak. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan sa inyo pong kagandahang loob na ipinaranas sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa umagang ito, akin pong itinataas ang aming mga kaibigan sa kanikanila pong mga pasanin at kahilingan. Kayo po ang nakaaalam ng kanilang mga kalagayan, dakilang Ama. Ipinapakiusap ko po na inyo pong tustusan ang kanila pong pangangailangan sa araw-araw. Kayo rin po ang magkaloob ng kasagutan sa kanila pong mga kahilingan. Inyo pong pagpalain ang kanilang mga anak sa kanila pong pag-aaral at ipagkaloob sa kanila ang karunungang nagbubuhat sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming panalangin sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang paggising, pagsubaybay dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect at pagtangkilik dito sa ating himpilan AWR 89.1 FM. Kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahan na abangan ang atin pong natatanging pag-aaral na inihanda para sa inyo na may pamagat na Revelation of Hope. Ito po ay isang natatanging pag-aaral para po pasinayahan ang atin pong pagsasahimpapawid dito sa AWR 89.1 FM. At akin din pong patuloy na ini-offer sa inyo ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ito po ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong mga pangalan at kumpletong address. At kung kayo naman po ay nakatanggap na nitong Bible Study Guide na ito, pwede nyo naman pong i-enroll ang inyong mga kaibigan o kaya ang inyong kamag-anak kung inyo pong natagpuan na ito po ay nakatulong sa inyo upang maintindihan, maunawaan ang salita ng ating Panginoong Diyos, inyo rin pong i-offer sa inyo pong mga kaibigan. At mamaya po sa atin pong Bible School on Air ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-review ng atin pong mga aralin dito sa Bible Study Guide na Explore
mamayang 12:00 ng tanghali. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang iyong kaibigan na Karansa, pansamantalang nagpapaalam. Ngunit patuloy po kayong inaanyayahan na huwag niyo pong ililipat ang inyong mga radyo sapagkat ipagkakaloob pa namin sa inyo ang mga makalangit na awitin at iba't ibang mga pag-aaral sa Biblia at sa kalusugan. Ang susunod po nating programa ay Salita ng Buhay. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.